Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. Tong video na to is about cuckold. I-define muna natin yan para alam nyo kung anong meaning ng cuckold. In short yan sa Pilipino is naiputan ka sa ulo, di ba? Ang totoong definition ng cuckold is yung mag-asawa, lalaki at babae. Yung babae na anakan ng ibang lalaki. Tapos, yung asawa niya nagpapalaki. Hindi niya alam na yung anak na pinapalaki niya is sa ibang lalaki. Yun talaga yung totoong definition ng cuckold. Yan yung sinasabi nila na iputan ka sa ulo. Hindi rin naiiba to sa mga lalaki na pumapatol sa single mother. By definition, cuckold pa rin yun. Kaso, ang ano doon is voluntarily. Yung masaklap doon parang tanga lang, di ba? Voluntarily na nagpresenta na maging cuckold. Kasi pinapalaki nila yung anak ng ibang lalaki. Tapos nakipagrelasyon sila sa babae. Yun. Tapos, kung sa boyfriend-girlfriend naman is yun, may backdoor man. Ibig sabihin, yung babae may boyfriend pero may iba pang tumitira sa kanya. Nangyayari na yan ngayon sa new generation ngayon. Marami na ring lalaki na cuckold din talaga. Actually, kahit pa nung panahon ko yan panahon ng mga millennials na uso na yung cuckold na yan Kasi may mga katrabaho ako na ganyan na may boyfriend sila tapos nagpapatira pa rin dun sa katrabaho ko. Ilang beses ko na ano yan na narinig. Kaya nga tayo may tinatawag na mate guarding, di ba? Yung mga nagseselos na lalaki tapos masyadong mahigpit, stricto sa nila, sa girlfriend nila, ang daming bawal. Ganon din yung nangyari kay Jamie tsaka si Kian ba yan? Yung last na short clips na pinakita ko dito. Yun yung talaga, yan yung mauuso ngayon, yung cuckoldry. Marami ng babae talaga na may multiple partners. Either alam nung current partner nila, dinideclare, or hindi. Sa Pilipinas kasi hindi sa naman, dito sa Western, open na yung mga tao dito. Liberated na talaga. Sinasabi na rin nila yan na may ine-entertain pa sila iba. Actually, mas maganda maging honest na lang din talaga Basta mahalaga lang naman wag mabuntis yung babae. Kasi pag nabuntis, ipaako niya yun dun sa talagang nakabuntis sa kanya. Hindi dun sa current niya na na karelasyon na wala namang kaalam-alam, di ba? Karoon lang ako ng idea kasi pinanood ko yung podcast ni Rolo Tomasi. Pero hindi ko pa siya natatapos tungkol nga sa cuckoldry kasi applicable talaga siyang sang nangyayari ngayon. Nag-check rin ako ng Facebook singles meetups na FB page. Ganun nga, meron mga nasa relasyon nga na babae nag-entertain pa ng iba. Open sila. Parang hindi na rin boyfriend-girlfriend yun or marriage, di ba? Kasi parang open relationship na yun nangyayari sa part ng babae. Kasi nga, di ba sinasabi natin na majority ng nasa relasyon is beta. Sila talaga yung pinipili ng babae na average looking to below pa nga sometimes dahil sila yung may kakayanan na mag-stick to one dahil wala silang options. Yung mga kapartner nila, yan yung mga dedicated sa kanila. Gagala-gala sila, i-date sila, mag-i-entertain sila, iwa-wine and dine sila. Yan yun, mga pinipili ng babae. Tapos, dahil dun siya attracted sa pakinabang ng babae, pero hindi niya dinideser yung lalaki physically.
Parang yung kay Jamie at Kian din, di ba si Jamie? Sabi ni Jamie, na-attract na rin ako sa kanya physically. Yun yung mismong pagkasabi niya physically. Physically attracted na rin kasi ako sa kanya. Yung umalik sa kanya. Na sabi physically attracted. So yun yung mahalaga Nanggaling mismo to sa babae Bibig niya mismo. Nakita ko to dun sa Facebook, dun sa parang meme nila na sabi physically attracted. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda na magustuhan ka ng babae physically. Kasi, biruin mo si Jamie yung papasaway na, di ba? Parang cock-old na rin yun. Balay mo nagtitirahan na yun, di ba? Kasi, biruin mo, mag-gym daw yung babae. Umaabot daw ng 3 hours. Tangina, gym ka 3 hours. Hindi nangayayat ka ng todo nun. Hanggang 40 minutes nga lang max ng gym eh. Hindi mo pwede sagarin yan ng 3 hours. Ano yung 2 hours? Nag-quickie kayo? Disclaimer lang yun. Nag-a-assume lang ako. Pero, ganun nga. Hindi natin alam yung nangyayari doon. Disclaimer lang. Pero, possibility lang yung sinasabi natin. So, ganun nga. Yun yung kasi yun lang yung sinabi dun sa 3 hours daw nag-gym yung babae. Nagtataka na yung current boyfriend. Kaya nakipaghiwalay na yung boyfriend kasi nga ayaw niyang makakold nga. Malay mo pinagsasabay sila, 'di ba? Tapos sabay nagkaanak. Tapos papaako dun sa beta. Parang yun nangyari kay Eigenman, 'di ba? Yung parang kay kasi sino yun? Yung lalaki. Casino ba yun? Tapos si Jake. Tapos sabi, "Eh, iba tumira tapos sa akin pa ako." Wedding nga. 'Di ba yun yung comment niya, 'di ba? Na which is yung pinaternity test is talagang kay Jake nga talaga yung bata. So, na-absuelto nalinis yung pangalan niya doon. Pero, yun nga, nasira yung reputasyon niya. Tsaka nasira yung career niya dahil lang doon. Marami nangyayari na ganyan na kaya nakakatakot makipagrelasyon kasi mentality ko ngayon once na nasa relasyon ka talaga beta na rin yung tingin sa'yo ng babae kasi nga may categorization talaga yung babae pang long term nila na relationship is beta tapos ang pang short term nila is alpha. Now meron din namang alpha na nakikipagrelasyon kagaya ng tatay ko, ako, tsaka yung mga iba pang mga pogi na, hindi ko naman sinasabing pogi ako, pero yung ibang pogi na nakikipagrelasyon. Kasi nga, malalaman mo naman kung makakategorize ka doon is nakakapag-spin ka ng plates kahit na nasa relasyon ka. Kasi ako nagagawa ko yun kahit may karelasyon ako. Nakakapag-side chick pa rin ako. Tatay ko nagawa rin yun. Tapos, yun lang naman yun. Meron naman din mga alpha na may beta traits. Yun nga yung nakikipagrelasyon. Kasi once na nasa relasyon ka, matik beta traits na yun. Kasi nga, ang relasyon is pang-beta. Pang-beta yan. Aminado naman din ako na ganun ginagawa ko dati. Ngayon na lang nagbago na ayoko na talaga. So, yun nga yung So, kasi kinakategorize na nga ng babae yan. Ito pang long term ko to. Tapos, biruin mo pa, ang bilis nila makamove on sa mga karelasyon nila. Kasi nga, beta nga tingin nila doon. Hindi naman talaga sila physically attracted doon sa karelasyon nila. Kaya nga, biruin mo, doon sa beta male revolution, mamumulat talaga yung mata ng mga beta dahil nga na pinapakalat na yung red pill. Magugulat ka yung red pill pala, beta. Beta pala yun. Yung minosphere ng red pill, beta pala yun. Kasi mapapansinin mo yung mga hindi ko naman sinasabing lahat pero majority. Kasi majority ng red piller talaga, bago pa sila magkarelasyon, is zero talaga sila, parang incel din talaga. As kung titingnan mo yung itsura, kagaya ni Human, sino pa ba? Yung ibang mga red pillar na talagang copers, di ba? Beta rin talaga. Tapos sila yung naiinis sa mga babae. Parang nasa mode 4 na sila.
may mga anger issues kasi nga nag-cheat daw yung mga naranasan nila, mga cheat, divorce, mga ganyan. Which is malaki rin talaga posibilidad na mangyari yun kasi nga accessible na yung mga may itsura. Tsaka marami na yung options ng babae at nagtatrabaho na sila. So, empowered na talaga mga babae ngayon. Which is yun talaga yung goal talaga ng feminism is sexual liberation. Kasama, yung sexual liberation, di lang naman sa hookup yan eh. Na makakapili sila na makakasex nila na lalaki. Yung sexual revolution is nililiberate yung katawan ng babae na hindi pa gagawing pagmamayari ng lalaki. Kasi 'di ba sa mga traditional role, ang nangyayari is yung mga parents ng mga babae tsaka lalaki is parang ina-arrange para particularly yung mga tatay na sinasabi, o gusto ko yung ganito yung mga pangasawa ng anak kong babae. Tapos kung dapat itong lalaki na to nakaka-provide, which is yun nga yung traditional role, provider, beta male provider. So, nakikipag-arrange yung tatay ng babae dun sa lalaki na hindi naman dinidesire, basta beta male provider. So, yun talaga yung main focus ng feminism is sexual liberation. Hindi lang to about sa sex, sa karapatan din mamili at saka gawing pagmamay-ari ng babae yung katawan niya mismo. Which is, para sa akin, fair din naman yun. Pero yun nga, may drawback din naman siya. Kasi, pagka sexually liberated ka na, yung babae, so ang gagawin niya, magkikipagrelasyon siya, tapos makikipag-hook up, di ba? So, ang value niya dun is medyo bababa rin naman kasi nga tumataas yung body count niya. Which is, yun talaga yung social construct na naano. Tsaka meron na rin study talaga niya na habang dumadami yung mga sexual partner ng mga babae or tinatawag natin promiscuous is talagang hindi na rin sila talaga nakikipag-stick to one. Malaki yung chance nila na makipaghiwalay dun sa magiging karelasyon nila. Ganon din naman sa promiscuous na lalaki. So, sinasabi ko nga sa inyo, yung promiscuous na babae at promiscuous na lalaki is hindi naiiba. So, hindi sila nakikipag-commit ng talagang full sa nakakarelasyon nila. Promiscuous na babae, malaking chance na mag-cheat niyan. Promiscuous na lalaki, yung tinatawag nilang alpha, malaking chance na mag-cheat niyan. So, hindi siya double standards. Ang masasabi ko lang dun is pareho lang din talaga. Magkakaroon lang tayo ng discrepancy dahil sa perception natin ng good girl, bad girl. Na meron namang good girl at bad girl. Pero, lahat ng babae ay may good side at bad side. Ganon din naman sa lalaki. Diba, kinakategorize nila yung mga lahat ng lalaki is bad boy. Which is, yun din yung ginajudge nila dun sa mga alpha na may superior genetic na fuckboy na sinasabi nila na mga player, mga ganyan. Pero sa totoo, pareho lang din naman. Yung opportunity lang, napunta lang dun sa may superior genetic o tinatawag nating alpha. Kasi nga sila yung may good looks tsaka superior genetic. So, mas mataas ang opportunity nila compare sa beta, which is average to below average looks. So, it boils down lang din talaga sa opportunity lang din talaga. So, kung yung mga beta ba, pag nagkaroon ng opportunity yun, hindi ba nila i-grab? Gagrab rin naman nila yung opportunity. Dahil opportunity nga, di ba? For the sake of SEX nga. Lahat ng lalaki, kesyo alpha pa yan, beta, gamma, kung ano-ano pang kabullshitan is isa lang talaga gusto na lalaki is SEX lang talaga. Kung hindi nga sila kung hanggat maaari nga, ayaw na nila mag-commit eh. Bakit ba napipilitan mag-commit yung mga beta, average looking, tsaka below average? Kasi gusto nila ng consistency na SEX.
Yun naman talaga na ganun din yung mentality ko dati kaya nakikipag long term din ako, nakikipagrelasyon ako dati. Kasi yun lang din yung para mapapakinabangan ko. Tapos, at the same time, may mentality pa ako dati na magpamilya at anak. Biruin mo, niyaya ko pa yung ex ko na magmasteral. Basta yung mga ganyan brainwashing na social construct. So, dahil nga sa channel ko tsaka mga ibang red pillar pa, mamumulat na yung mga karamihang lalaki dito na ang relasyon talaga is beta talaga yan. Beta talaga yan. So, same kami ng conclusion ng Red Pill, same kami ng conclusion ni Alan Roger Curry. Pati yung alpha na nakipagrelasyon, yung mga pogi, yung mga artista na pogi na nakipagrelasyon, Leonardo DiCaprio, alpha pa rin sila pero may beta traits. Kasi nga, nakipagrelasyon sila. Relasyon is beta. Yan lang talaga yun. So, kaya mapapansin mo yung red pill. Punong-puno talaga ng mga beta yon kasi nga habol talaga nila relasyon eh. Long-term marriage, 'di ba? Yun naman bukang bibig nila eh kasi nga naka-experience sila ng divorce. Now, sa point of view ko, hindi ko naranasan yun kasi hindi naman ako nakikipag-live-in. Oo, may long-term relationship ako pero hindi ako nakipag-live-in dahil masyado ako matalino para makipag-live-in, di ba? Hindi rin ako anong tawag dito, nagpakasal or nag-anak. Which is mostly naman din talaga ng alpha, hindi ginagawa yun. Yung mga nag-aanak na alpha, na either disgrasya lang yun or sinadya. Depende rin talaga, may mga alpha rin naman talaga na talagang siraulo rin talaga eh. Pero hindi mo sila masisisi kasi babae pumili sa kanila eh. Kaya ganun. Tsaka papansinin mo, lahat ng mga pogi, nadedetect ng babae yan. Na kasi isa lang kilos nila eh, conceited. Yun lang naman yun, isa lang kilos nila. Kahit malayo pa, na kasi meron na naman akong ka-flat dito. One time nga, ide-direct approach ko to. Matangkad pa siya sa akin, puti. Kaso parang 33 na siya or 34. Pero okay lang, kasi short term lang namang habol ko eh. So, binabati niya ako ng hello tuwing nakikita niya ako. So, sabi ko, kasi hindi naman ako nakikipag-imik eh, kasi nga, ayoko magbigay ng non-sexual attention sa babae. Tapos sa lalaki naman, ayoko ubusin yung oras ko na kausapin ako ng mga lalaki ng mga nonsense. Na kaya ginagawa ko, pasok bahay, gawa ng video para sa inyo. Tapos, ganun lang ginagawa ko, paulit-ulit lang din talaga. Pati sa trabaho, hindi ako nakikipag-usap. Kasi nga ayokong ibigay yung oras ko. Kasi syempre, mahalaga yung oras ko, buhay ko yan eh. Ang synonymous yung oras mo sa buhay mo. Ikaw ba, yung lifespan mo, ibibigay mo sa tao na kukunin niya? Kaya nga napapansin mo yung mga tao, pag sinasayang nila oras mo, ibig sabihin buhay mo, sinasayang nila. So, kaya nakakainis pagka mayroong mga tao na sasayangin yung buhay mo. Lalo na pag pumatong ka ng 30, may inis ka na sa mga tao na nasasayangin yung buhay mo. In short, yung oras mong inukuha, di ba? Na dahil sa walang kwenta-kwentang usapan, which is, bala ka tanggalin dun sa sarili mong oras. Yung magpapasaya sa'yo, hobby, makinig ka ng music, magbasa ng libro, mag-exercise, magbuhat-buhat. So, yan yung synonymous. So, mabalik tayo dyan sa topic na yan. Na about sa cuckold. Yun nga, marami na yung nangyayari na yan ngayon sa lipunan natin. Pati nga yung pagpupro eh. Magugulat kayo, kumari, yung mga babae na yan nasa relasyon yan, yung mga nagpupro na iba dyan. Yung iba pa nga dyan, single mother eh, di ba? So, uso na yan ngayon. Kaya nakakatakot makipagrelasyon talaga. Kasi nasa babae ang multiple options. Sila nag-i-spin ng plates ngayon, hindi lalaki. Nakaka-spin lang ng plates yung mga alpha, tsaka may alpha na may beta traits. Sila lang nakaka-spin ng plates. Pero yung mga beta na may alpha mindset,
Makakaspin sila ng plates, pero madugo pagdadaanan nila. Kailangan mo status max, fame max. Kagaya nga nila Bugoy na Koy Koy, kung sino pa dyan mga red pillar na influencer na may pera. Na which is yun yung nagugustuhan ng babae. Pero yung ibabato yung sarili nila. Pansin mo yung mga guest ni Bugoy, wala namang magbabato sa kanila na sarili nila dun sa kanila eh. Dahil nga, unang-una, baka mga matanda pa sa akin yung mga yun, 40 plus na yun eh. Or, tapos magugustuhan lang sa kanila yung ano lang talaga nila, pakinabang. O aminado ako, merong iba dun na dalawa rin talaga yung mga nagiging girlfriend. Pero yun nga, dahil sa relasyon ka, beta ka pa rin. Kaya nga ako ngayon, iniiba ko na strategy ko, hindi na ako nakikipagrelasyon talaga simula ngayon. Tsaka yung na-experience ko sa FWB ko, ang sarap din pala ng side na nandun ka sa fuck side. Tapos may ni-entertain siya na iba na pang long term. Kasi at least yung habol mo mismo, nakukuha mo. Yung isang side na lalaki, hindi niya alam na yung ginagawa niya is worthless, di ba? Nonsense. Kasi, in short, yun din naman pakay niya. SEX lang din eh. Kaya nga, proponent ako ng direct approach. Tsaka si Alan Roger Curry. Na kasi namulat ako dyan eh. Dahil nga yung nakauna sa akin is via ons yung akin. Naka-divergenize sa akin is ons. So, yun yun na yung mentality ko na simula nung bata pa ako hanggang tumanda na. Kasi nga, yun yung ko eh. Ganun kasi yun sa lalaki. Kung paano mo nakuha yung first SEX mo is yun yung magpe-play sa utak mo subconsciously na ganun mo siya makukuha. Which is, it makes sense kasi nga dahil lang sa looks mo, di ba? Which is, dun din talaga babagsak dahil sa looks. Saan ba makikipag-ons yung mga babae? Kanino ba yung makikipag-ons, di ba? Siyempre yung may upper hand sa looks, obvious na obvious. Actually, ako pa nga nilasing ng babae. Oo, ako pa yun nilasing ng mga babae kasi yung tinira namin yung tequila eh. Malalakas sila uminom kasi party girl nga, di ba? Siyempre, baka habit na nila yan na makipag one night stand sa mga kung sino-sino may itsura na lalaki. So, yun nga. Biruin mo, yung nakauna rin sa akin. Cuckold din yun, cuckold. Biruin mo, parang ako yung alpha fuck side din. Kasi may boyfriend siya na German. Kaya nga ayoko na makipagrelasyon ngayon. Kasi nga dahil doon eh. Dahil tingin sa'yo ng babae beta pagka nasa relasyon beta talaga. Na or alpha na may beta traits. So, ganun nga. Ang advantage lang kasi sa may alpha na beta traits is dahil nga superior yung genetic niya, maliit yung chance na mag-cheat yung babae. Na maliit yung chance. Actually, yung lalaki pa ngayon nag-cheat eh. Kuwari alpha ka na may beta traits, nasa relasyon ka. Malaki chance na yung babae, yung lalaki pa yung mag-cheat. Kasi yun talaga characteristics ng alpha na mag-cheat talaga, mag-cheat. Promiscuous nga, di ba? Ganon din yung bitch na babae, di ba? Na promiscuous na babae. Hindi rin naman mag-i-stick to one yan, mag-cheat din yan. Kaya nga, usually sa mga ganon, mga makaka-ons mo, mga ka-FWB mo, is promiscuous na babae rin yan. So, kagaya mo rin yan. Na yun lang din habol na sexual pleasure lang. Tsaka, lahat din ng babae, malaki rin yung chance na matempe. Kahit pa sabihin mo na religious yung babae, pinalaki yan na may good moral. Siyempre, sexual desire is sexual desire. Biological yan, tsaka urge, biological urge. Mahirap yan labanan. So, ganun talaga. May chance rin mag-cheat yun mga lalaki at babae basta may opportunity. Actually, di rin naiiba yung babae sa lalaki.
Kahit naman yung beta na average look, basta may nagbato sa kanya ng babae na easy pussy, di ba? Igagrab rin naman talaga niya yun dahil opportunity. Ganon din naman sa babae na good girl. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wala naman talagang good girl, bad girl. Lahat tayong may good side at bad side. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin kontrolin. Kung mas nangingibabaw ba sa'yo yung logic o social construct mo, gaya ng religion, mga beliefs mo, shaming tactics ng ibang tao. Kung promiscuous ka, ibig sabihin ka na yung promiscuous, free spirit, di ba? Free-spirited ka na tao is open-minded ka. So, malaki talaga chance mo na maging promiscuous din talaga. Tapos, yun nga, uso na yan ngayon yung cuckoldry. Kaya nakakatakot na dapat nga i-mandate na yung DNA paternity test eh. Kasi nga parang para hindi mo palakihin yung bata na hindi mo naman sa'yo. Meron din ako nakachat niyan, nasa Pilipinas ako, yung ate ng kaklase ko dati. May anak na siya pero willing talaga siya sa akin makipag-on sa malayo nga lang talaga siya, hindi ko siya pinupuntahan dahil Laguna siya eh. Ayoko mag-effort dahil lang doon. Dahil lang titirahin mo siya. Mag-effort ka, layo-layo Laguna. Laguna tuloy. Cavite pala siya. So, ayoko meron din akong katrabaho na gano'n na may current na boyfriend. Tapos, entertain ako. Na-date ko yun ng once eh, pero hindi ko niyaya. Sayang nga eh, kasi nga na-brainwash talaga ako dati, yung mga ganyan. Kasi biruin mo, nakipag-date na yun may boyfriend Easy lay na yun eh. Yayayain mo na lang talaga yun na na mag-check-in eh. Papayag na yun na ganun. Kasi nakipag-date eh, dahil may boyfriend. Ganun din, naranasan ko rin yung tinawagan ako ng boyfriend. Feeling ko tong katrabaho ko dati, kinikwento ako bukang bibig dun sa boyfriend niya. Malamang magseselos yun kung kinikwento mo yung prospect mo, di ba? Ganyan yung minsan yung babae pahamak yan eh. Kaya mas maganda pagka ons lang tsaka FWB lang, wag nyo napapatagalin ng matagal. Kasi minsan papahama ka talaga niyan. Biruin mo, hindi ko naman na-hit yung babae. Tapos, mamaya, kung ano pang gawin sa akin ng beta, di ba? Yun nga pala, may napanood ako na Unfaithful na palabas. Pinanood ko siya nung isang araw. Kasi nga, pinag-aaralan ko talaga yung mga ganyan dynamics ng sexual dynamics ngayon. Ngayon nga, babasahin ko yung The Possibility of Sex. So, 2 libro na yung down, di ba? Yun tapos, shinare ko na sa inyo ng isang bagsakan lang. Na walang edit yan dahil yung capacity ng utak natin, continuous yan. So, yun nga. Napanood ko yung Unfaithful. So, itong babae, meron siyang asawa. Si Richard Gere. Tapos, dun sa kalye, may na-meet siya na lalaki. Tapos yung lalaki, mukhang alpha yun. Tapos, siya yung gumawa ng move. Niyaya agad ng coffee. Kasi ganun yung mga alpha aggressive talaga yan. Sila yung magyayaya. Tapos sabay Kasi yung pinapakalat kasi ng manosphere is passive daw. Passive. Hindi ubra yan. Hindi ubra yung passive na yan. Dapat ikaw talaga magyayaya. Once in a blue moon lang yan, yung passive. Na tsaka yung magpapassive sa'yo is may vested interest. Ganun talaga siya. Kung sino yung unang lumapit, siya yung may interest talaga. So, ganun yun yung di ba sa Red Pill pinapakalat, passive daw. Nako, mag-aantay ka na lang hanggang 40, walang mazizero ka sa lay mo kung mag-aantay ka ng passive. Kung habol mo lang yung lay tsaka SCX hindi ubra yung passive, promise. Kailangan mo talagang nasa game ka. So, yun nga, ganun. Tapos, in short nga, nakakold yung
asawa nung babae. Kasi nga, may na-meet na bago. Tapos biruin mo, trabaho ng trabaho yung lalaki. Beta nga talaga dahil nasa relasyon eh. Tapos yung babae, gumagawa ng excuse, may mga meeting, ganyan. Tapos pupunta lang dun sa place ng lalaki. Babae pumupunta dun sa place ng lalaki. Tapos nagbibigay ng regalo, pagkain. Tapos sabay consistent yung SEX kada kita. So, Alpha Fox, Beta Box. Ganon din yan sa 50 Shades. Sa 50 Shades nga, nauna pa si Alan Roger Curry doon yung pa-consent. 'Di ba si Grey nagpapa-consent? Papa-consent siya, mayroon talagang papeles kung ano yung mga dapat gawin. Ganon din, yung babae pupunta dun sa lalaking lugar. Tapos, exclusively lang, yun lang talaga gagawin. SEX lang. Sexual companionship lang talaga. Wala na, nothing more. Kasi yung non-sexual companionship, dun yun sa relasyon na side, sa mga beta yun. Kaya nga, pag namulat talaga yung yung relasyon pala talaga is beta talaga siya. Tapos malaki pa yung chance mo na maka-cold talaga. Kahit pa nung mga ninuno natin eh. Marami na rin episode na ganyan eh, yung mga ka-coldry. Yung mga babae na nag-entertain pa ng iba. Kahit nga sa amin eh, biruin mo yung tindera dun sa sa harap ng kalye namin. Mukhang trip ako nun. Hindi naman sa pagmamayabang, pero mukhang trip ako nun kasi nga, kaso may anak na siya na 3 eh. Tapos sabi ko, mukhang pag pinatos ko to, mamaya magwala yung beta niya. Beta niya nakakarelasyon, patayin pa ako, 'di ba? So not worth it. Hindi ko na inano yun. So yun din yung nangyari dun sa Unfaithful. Yung pumatay dun sa Alpha, 'di ba? Meron regalo yung babae na ball na pang Christmas. Yung ginawa nun kasi beta siya, 'di ba? Nag-i-invest siya ng marami. Ang ginawa niya, pinatay niya yung kabit nung babae, pinatay niya. Parang pinalo ng ball sa ulo, tas dumugo, namatay. Namatay yung lalaki na yun sa place mismo nung lalaki, nung Alpha Fox. Doon namatay yung Kaya delikado yung eh. Actually, mas delikado yung beta. Hindi ko naman mas delikado yung beta kasi based on my experience, sila yung aggressive talaga kumpara talaga sa mga alpha. Alpha kasi yung mga alpha conceited yan. Hindi naman talaga yan yung mga aggressive na tao. Oo, meron. Kagaya nila Richard Ramirez. Pero hindi yan yung majority na ina-attach lang sa kanila yung pagiging ganoon. Biruin mo, based on my experience, mas delikado yung beta kasi nga baka makagawa ng kung ano-ano yan, pumatay. Tapos hindi nila alam tong knowledge na to na ang treatment ay base sa looks. Tsaka may categorization nga yung lalaki at babae, di ba? So kung hindi siya informed, yung beta na yun, is makakagawa talaga siya ng extreme, di ba? Makapatay, tapos manira ng buhay, mga ganyan. Sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Actually legal pumatay pagka nakita mo in the act. Yun yung pagkaalam ko pero enlighten nyo ako. Alam ko ganun yun eh. Basta kasal. Pag hindi kasal, pumatay ka, wala. Ikaw makukulong. Pumatay ka, hindi ka naman kasal eh. Kaya yun ang pinaka-safe talaga na gawin kung lalaki ka, huwag ka magpakasal. Huwag ka rin mag-live-in. Na gawin mo lang talaga, continuous na date na lang talaga. Tapos SEX, kung beta ka man beta ka. Kuwari beta ka. Ang gawin mo, kasi naging beta rin ako eh. Alpha na may beta traits. Ganun ginawa ko, hindi talaga ako nakipag-live-in for 6 years. Kada meet, nga, nililibre mo ng pagkain or hati kayo. Kasi ganun yung setup eh. Pero after nung may SEX. Pero depende sa inyo yun kung tatanggihan kayo. Kasi sa akin, kada labas, tapos kain, tapos SEX agad. Hindi naman ako tinanggihan so far eh. Never pumalya na tumanggi. Tumanggi siya once.
nung ibe-break na niya ako. Kasi siya nakapag-break eh. So, tumanggi siya ng once, tapos sabay ano. Pero napansin ko na yun eh. Parang, kasi hindi nga tumatanggi, di ba? Tapos, pangalawa bago siya tumanggi, parang wala nang gana. So, nagka-idea na ako, sabi ko, wala na to. So, after nun, tumanggi na. So, yun na. Ganun din sa ka-FWB ko, ganun. Ah, tumanggi na rin, tumanggi na. So, sabi ko, wala na to. Pagka ganun kasi, wala na akong pakialam. Total, sila naman may gusto sa akin eh. Ganun kasi ako eh. Pagka gusto nyo ako, okay, gusto kita. Gusto mo ako eh. Re-reciprocate ko yan. Parang ganun din yung kay Jamie, di ba? Pero kay Jamie kasi, nagpapasaway na siya eh. Yun dun sa Vice Ganda, nagpapasaway na siya. Searchy pala, yung Vice Ganda. Hindi, yun sa Searchy pala. Papasaway na siya. Na ano, kasi nga may bagong prospect na. So parang inaantay na lang niya na i-break siya nung lalaki. Tapos sabay, i-entertain niya yung bago. Babae ngayon nag-i-spin ng plates. So dati babae nagrereklamo na ano kasi nakatali sila sa lalaki, 'di ba? Ngayon hindi na, lalaki na nagrereklamo. Tapos sa Red Pill ang daming mga beta doon na nagrereklamo na ano kasi yung habol kasi nung sa Red Pill relasyon eh. Yung Migto i-set aside natin yan, ibang faction yan. Pero kasi yung Red Pill Manosphere na iba, yung karamihan, gusto kasi relasyon tsaka marriage. Kasi yun yung bukang bibig eh. Kung hindi ka affected sa ganyan, bakit yun yung bukang bibig mo, di ba? Kung ganyan lang, di wag ka talaga makipagrelasyon. Or kung beta ka man, suggestion ko is ganun lang talaga. Huwag ka makikipag-live-in, date sex lang talaga gagawin mo. Kung beta ka ha. Ako kasi, mako-consider ko na above average na may tsura ko. Tsaka never naman ako tinanggihan nila eh. Minsan nga ako pa nga nakikipaghiwalay eh. So yun lang yung obserbasyon ko simula bata ako hanggang paglaki tsaka pag-digest ko lahat ng mga information tsaka nabasa ko nga yung book. Magugulat kayo. Hindi ako nakapagbasa ng ibang libro about sa Red Pill, kung ano-anong mga books pa. Ang binasa ko lang 48 Laws of Power. Tsaka yan, yung mga libro ni Alan Roger Curry. Kasi gusto ko yung direct to the point. Ayoko na yung mga syempre kung may babasahin ka na libro, doon ka na sa Godfather. Sino ba Godfather ng Red Pill? Kala ko nga si Rollo Tomasi. Yun yung pagkakakala ko. Pansinin sa yung pala si Alan Roger Curry pala talaga. Siya pala talaga yung Godfather. So, maswerte kayo dito sa channel na to dahil dinirect ko na kayo sa master talaga. Sa master ko na kayo dinirekta. Yun na lang talaga basahin nyo. Promise, direct to the point siya. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi mo na kailangan ng ilabas-labas yung babae. Hindi mo na kailangan i-chat-chat. Hindi mo na kailangan na kausapin yung mga petty hi, hello, mga ganyan. In short, wag mo ibigay yung non-sexual attention mo. Lagi mo lang yung sexual companionship. Yun na nga rin suggestion ko sa inyo, yung 3 strikes rule eh. Kasi dun mo talaga malalaman eh. Magkaalaman na. Kahit sabihin mong beta backside ka pa eh. Na ginagawa nila yun. Yun nga lang, ipipa ni paste na. Either single mom na yan or 30 pataas na. Which is nag-iba na yung priority. Yan nga lang din sa info na yan. Na-share ko, malaking info na yan sa inyo. Kasi pag naipagrelasyon ka, una mong titingnan agad, edad agad, di ba? Common sense yan. Yan talaga unang tinitingnan ng lalaki sa babae. Bago yung looks. Looks nga talaga mahalaga. Pero, ang second yan is yung edad. Sa akin nga, hindi edad talaga yung sa akin eh. Sa akin perspective ko lang to. Edad talaga yung una kong tinitingnan. Pangalawa yung looks. Pag sa babae. Sa lalaki is unang tinitingnan ng babae is looks talaga. Pangalawa na lang yung money status or kung ano-ano na yan. Pero depende pa rin yan sa priority. Prime age, babae.
Mostly hindi seryoso yan. Gusto lang talaga nila is yung mag-explore. So, maglilin towards yan sa mga pogi talaga. Tsaka gusto niyan pa iba-iba, tumikim-tikim. Kagaya ni Jamie, di ba? Nursing student pa nga yung nursing student pa yan eh. So, may ex na siya. Malamang natikman na rin siya nun. Tapos may iba pa siya sex. So, kung i-estimate mo, nakailang exes na yun, di ba? Sabi sa inyo yung ganyang edad 18 to 25, hindi serious yan. Kagaya nyo rin. Kagaya rin ng lalaki na hindi rin serious. Kasi one-sided mag-isip yung dapat ganito na lang isipin mo. Ako lalaki ako, malibog ako. 18 to 25, hindi ako seryoso. Ganon din yung babae. Promise. Iniisip nyo kasi, pang long term agad iniisip ng babae. Hindi ah. Kaya nga naglabas ako ng video na maraming delusional na lalaki na lahat daw. Ito lahat. Lahat ng babae gusto ng relasyon. Hindi dami-daming simp dyan na pwede niyang gamitin na friendship. LTR pa rin yun, di ba? Kinonsider ko na yun. Beta box provider, sugar daddy, ano pa mga category, marami. Sa lalaki, ilan lang category mo? 2 lang, di ba? Wifey, tsaka hoe. Yun lang namang category na lalaki. Sa babae, ang dami. Meron siyang emotional tampon, friend zone, merong ka-chat sa gabi, merong ka free meals, merong gala-gala. Tapos meron pang sex side, di ba? So mauuso na yan, ka-coldry. Saktong-sakto yung labas ni ni Rolo Tomasi na video. Panoorin niyo yun. Na So paano yun lang, 40 minutes piece.